Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At mga kapanalig, sama-sama po tayo magdiwang sa ating banal na piking. Tayo ay natawagan ng ating Panginoon upang lagi nating alalahanin na tayo ay Kanyang tutulungan, pinagagaling, at laging pinaalala sa ating tayo'y manalig at magtiwala sa Kanyang pagmamahal. Kaya tumingi tayo ng tulong at awa sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapi at patubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasa lubong niya si Ahihas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahihas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem. Ang lungsod ng aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel, buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubo sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito. Nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, sa atin pong mga pagbasa po ngayon, pag-usapan muna natin yung isang point, kaharian. Ano po? Kaharian. Kasi ang pinag-usapan natin pagdating sa unang pagbasa ay kung paanong ang isang very faithful, very God-loving and God-fearing na kaharian ni David matapos dumating ang panahon ni Solomon. Matapos din ang marami pang taon na kung saan ay namuno din si Jeroboam, yung faithfulness ay napalitan ng unfaithfulness. Bakit ganoon? Dati naman faithful ka ha. Pero bakit napakasakit na bigla nang nawala yung dating init ng iyong pagmamahal? Parang ganun lang yan di ba? Parang kumbaga sa mag-asawa ay you used to be faithful. You used to love me. Ngayon, you don't love me anymore. You became unfaithful to me. Di ba? Parang ganoon. Tapos pagdating sa ating ebanghelyo ngayon, kahit yung kahapon, ang lumapit kay Jesus ay mga hintil, mga hindi naman talaga mananampalataya at sumasalamba sa mga Diyos-Diyosan. But all of a sudden, nang makita nila si Kristo, sila'y pinagharian ng Diyos. Sila'y pinagharian ng Diyos. All of a sudden, silang unfaithful ay unti-unting nanalig at naging faithful kay Lord. Parang mas maganda yata yung ganung kwento. I used to be unfaithful. I used to not love you. And then isang araw naramdaman kong minahal na kita at mahal na kita. Parang mas maganda yung ganung story. Kesa titignan natin yung you used to love me, you used to be faithful, now you are unfaithful. You don't love me anymore. Pero pagdating nga sa Ebanghelyo, ang ganda na makita natin na nandumating sa Decapolis itong Panginoong Hesukristo ay biglang yung mga tao inilapit sa kanila ang isang inilapit nila kay Jesus ang isang bingi at utal, believing, hoping na ito ay gagaling at pinagaling ng Panginoon. And of course, kung nakita mo lalo na siya'y gumaling, mas lalo mong mamahalin at mas lalo ka nang mananalig. Nagsimula na yung totoong love story. Di ba? Yung dati hindi kita mahal, ngayon mahal na kita. Pero mga kapanalig, ang nakalulungkot lang naman kasing katotohanan ay may mga taong akala nila ay pagmamahal yung kanilang ginagawa. Akala nila they are faithful. Tatanungin ko kayo mga kapanalig, pag ba ang isang tao matagal na nakaluhod at nagdarasal, faithful na siya? Pamantayan po ba ng faithfulness yung ang tagal mong nakaluhod at nagdarasal?
Pamantayan po ba ng pagiging faithful yung lahat ng dekada ng rosaryo at pati lahat ng misteryo ng rosaryo dinadasal mo araw-araw? Pamantayan po ba ng pagiging faithful yung napakaraming taon na ikaw ay nasa organization na iyan? Pagmamalaking pang 25 taon na ako, tumanda na ako sa samahan na ito. Iyon po ba ay pamantayan talaga ng pagiging faithful? Bakit ko natanong? Kasi minsan ay may misa. Hindi ako yung nagmimisa. Nakaupo lang ako sa likuran. At habang ako ay nasa likuran, merong 2 manang na may hawak na rosaryo, nakatingin sa harapan. Pinag-uusapan nila yung isang manang din o babae doon sa harapan na palagi nakaupo doon sa harapan. Maya-maya, pagdating ng kantang Ama Namin, biglang para siyang nagtatrans at itinataas-taas pa niya ang kanyang kamay na may kasama pang rosaryo. Sabi nung 2 nasa harapan ko, ayan na yung bruha. Tinataas pa yung kamay. Akala mo namang sinasapian talaga ng mahal na birhen. Kung hindi pa natin alam na pagkatapos ng misa, mangungurakot na naman yan. Sabi ng 2. Sumagot pa yung isa, tignan mo rin yung katabi, yung best friend. Kung hindi pa natin alam, kung makataas-taas ng kamay, kung makapikit-pikit ng mata, akala mo kung sinong banal para namang hindi natin alam na kumakabit. Nakalulungkot pero hindi sila naniniwalang banal yung anduroon. Hindi porke tinaas mo yung kamay mo na may dala kang rosaryo o Biblia o krusipiho at pagtapos lumuhod ka ng pagkatagal-tagal sa banal na misa, sorry pero it doesn't make you faithful. It doesn't make you really holy. It doesn't really make you really na mapagmahal sa Diyos. Kasi ang pamantayan pa rin ng iyong pananalangin ay ang binungan dito after mo magdasal. Kung ano ang binungan noong iyong ginawang pagdarasal. So nalulungkot ako. Father, nalulungkot po kayo doon sa babaeng iyon ng urakot tsaka yung may kabit. Ay oo, pero mas nalulungkot ako doon sa 2 na nasa harapan ko na may hawak ng rosaryo pero nagchichismisan lang. At kung ano-ano ang sinasabi na sa halip na mag-focus sa banal na misa, nakatingin sila doon sa mga tingin nila'y makasalanan. They forgot to look at themselves also na yung mismong ginagawa nila ay kasalanan. Alam niyo mga kapanalig, ibabalik ko po sa inyo ang tanong, mahaba po ba kayong magdasal? Madalas po ba kayong magdasal? Palagi po ba kayong nagdadasal? Nagsisimba araw-araw at kung minsan nakakatatlong simba kapag araw ng linggo. At ang tanong ko po ngayon sa inyo ay ito, sapat na po ba yun para tawagin kayong banal? Sapat na po ba yun para masabi ninyong kayo talaga ay tunay na faithful kay Lord? Dahil pamantayan na po ba yung ikaw ay matagal na nagrosaryo at natatapos mo lahat ng misteryo sa loob ng isang araw? Sapat na po ba? Kung hindi mo kayang unawain yung mga taong nagkasala at humihingi ng kapatawaran, banal ka ba talaga? Dahil uulitin ko, baka you thought you are faithful, pero sa iyong ginagawa, you are unfaithful. Sana po at mga kapanalig, dumulog tayo sa Diyos ng awa. Hilingin natin tayo tulungan sa lahat ng ating pangangailangan. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami.
Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas sa mga tenga at puso. Sa hinaing ng ating kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutiang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ama, mapagmahal, dinggin ang aming mga panalangin at kahilingan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdanan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kami mga mahihina. Ipagkaloob ito ay aming mapagsaluhan bilang pagkinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At bilang isang bayan ng Diyos na tinipon sa pagmamahal, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
sa bawat araw, at patawarin mo aming sala, tulad ng aming pagpapatawad. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami Diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo. Mangyaring gumawa
magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang kaysa ni Kristo. Kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain yung lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, palalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama, nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Sublime
Panem de cielo prestitisti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribui quesumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iudite sentiamus qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.